Sa isang maliit na bayan, naroon ang kwento ng pag-usbong ng pag-ibig sa pagitan ni Kyle at Bea. Si Kyle ay isang binatang angat sa buhay, ngunit ang kanyang mga magulang ay namatay dahil sa aksidente sa sasakyan. At ang aksidente nangyari sa kanyang mga magulang ay tila'y nagpabago sa kanyang pagkatao. Ngunit kahit wala na siyang magulang ay nandyan naman ang kanyang tiyuhin na handang gumabay at tumayong pangalawang magulang. Si Bea naman ay nagmula sa simpleng pamilya, ngunit puno ng pangarap at determinasyon. Handa siyang harapin ang hamon ng buhay upang maabot ang kanyang mga pangarap. Ang dalawang landas ng kanilang buhay ay magtatagbo ng hindi inaasahan. Si Kyle at Bea ay magkakakilala sa isang di pangkaraniwang sitwasyon kung saan magsisimula ang kanilang kwento ng pag-ibig. Hoy! Bakit mo binagay ang kaibigan ko, ha? Alam mo bang kami sigal ito? Anong pagki ko? Ganun ka. Hoy! Ano ang nangyayari dito? Bakit kayo nagsusuntukan? Ano ang nangyayari dito? Bakit kayo nagsusuntukan? Higa siya eh. Alam niyo bang marami itong kinakaharap na problema? Tara na aking kaibigan. Bakit ba ako pinupunta ng principal office? Ano ba nangyari? May nakasuntukan ka ba? Basta pumunta ka lang doon, Tito. Magandang umaga, sir. Magandang umaga din. Okay. Natawag ko kayo dahil nagsumbong itong si Rico na pinuntok niya si Kyle noong nakaraang Bernes. Napagtanto ni Kyle na kahit wala siyang magulang ay nandyan pa rin ang kanyang tiyuhin para sa kanya at para gabayan siya. Labas muna kayo, may pag-uusapan ng kami ni sir. Maraming salamat po, sir. Kahit makulit yung pamangkin ko, pinatawag niyo pa rin siya sa kasalanan niyo. Walang ano. Nagmuni-muni si Kyle na panahon na upang baguhin ang kanyang pagkatao at abutin ang kanyang mga pangarap at hindi magpapaapekto sa anumang problema. Good morning, class. Good morning, Ma! Our topic for today is about reading. Who can read this? Yes, Bea. Mal. Very good. And next, who can read this? Yes, Kian. As. Very good. And the last, who can read this? Yes, Kian. An. Very good. And who can read this? Yes, Dia. Very good. Hoy, bida-bida! Ano bang ginawa ko sa'yo? Nang dahil sa'yo, hindi ako na-cancel sa recitation. Bakit ko ba nang hindi ka tinawag ni Miss Cruz? Ganun pala
ba nangyari sa buhay nito? Mapuntahan nga. Uy, miss, ano nangyari sa'yo? Wala lang po. Nabuli lang ako dun sa room. Okay lang yan. Isumbong mo sa akin kapag binuli ka niya ulit. Ha? Sige. Ay, may kasabay ka ba umuwi? Wala nga eh. Tara, sabay lang tayo. Sige. Ano pala pangalan mo? Ako nga si Kyle grade 10. Ikaw ba? Ako naman si Bea, grade 9. Bakit mo ba ako pinuntahan kanina doon? Nakita lang kitang umiyak. Kasi naawa din ako sa'yo. Nag-aasara ng dalawa na para bang matagal na silang magkakakilala. Ay, kumusta ka, Bia? Okay lang naman. Hindi ka ba nila tinutokso? Hindi na nila ako tinutokso nung ipinagtanggol mo ako sa kanila nung isang araw. Salamat pala ngayon, Kyle, sa libre mo. At salamat din sa pagtanggol mo sa akin nung isang araw. At dahil doon, hindi na nila ako tinutokso muli. Okay lang yan, kahit di mo nabayaran, basta makita lang kita masaya, okay na. Kinabukasan, Good morning, class. Good morning, ma'am. Attendance natin ngayon. Bea, patagong sinisilip ni Kyle si Bea sa loob ng kanilang klase. Ian, May, Nakita ng buong klase ang pagkatumba ni Kyle at nagsitawanan silang lahat. Nahiya ito at dali-daling tumayo. bakit ka nandito? Napadaan lang. Ang ganda niya talaga. Goodbye, class. Nang pinauwi na sila Bea ng kanilang guro ay hindi niya inaasahan na inaantay pala siya ni Kyle sa labas. Sabay na tayo umuwi.